your loving kindness. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. At mayroon pong sasabihin na kasi my wife. Ano yun? Ano sabi niya? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, ay walang patutuon mga kapatid kanina. Praise God. Noong po nakaraang gabi. Praise the Lord. Noong nakaraang linggo naman, nagsalita ang boses ng Panginoon sa aking panaginip na sabi niya, I come so fast to destroy the works of the devils. Yun lang, nagsasalita siya na walang nakikita. Pangalawang linggo ulit. Kahit napikit ko ang mata ko, ibukas ko ang mata ko, nagsasalimbay yung mga kidlat, mga kapatid, sa aking mata. Laging ang kidlat kahit saan papunta, pag ganun. Saan ba nangyari ito sa aking ganun? Ipikit ko ganun din. Ibukas ko ganun din. Kaya nagkakaroon ng mga kidlat na mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Di ko maintindihan ano po ang ibig sabihin ng kidlat na yan. Nangungusap ang Panginoon. Nangungusap ang Panginoon, mga kapatid. At lahat po, nung nagkaroon ng kundi dito, nagpakita ang Panginoon ng prophetic, mga kapatid, na babae nito hanggang bubong. Nangyari po yun. Kaya salamat sa Panginoon na ang gift of prophecy, mga kapatid, ay kaganap na lahat, mga kapatid. Kunti na lang, mga kapatid. Kaya magsikap na lang tayo maging panatag ng ating loob. Palakpakan ng Panginoon, kay Jesus. Hallelujah! Kahit po si Brother Amonte, may nakita siya panaginip mo. Kinausap din siya ng Panginoon, si Brother Amonte. Pwede ko bang tawagin, Pastor? Brother Amonte, nandiyan po siya. 11 na. Sa sunod na po, dahil po ipapatutuo ang Panginoon usap sa lahat sa atin bago po mangyari lahat. Praise the Lord. Hindi po. Praise the Lord. Hallelujah. Next time na lang. Dahil 11 po. Praise God. Purihin ang Panginoon na pagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Tayo po manalangin, Lord God of Israel. Bless your people, Panginoon. Bless everyone, Panginoon, Lord. Let your Shekinah glory dwell upon this place. In the name of Lord Jesus, hallelujah. In the name of Lord Jesus Christ, Lord, hawiin mo ang mga bagyo, mga unos, mga banta ng bagyo ng Pipito. Ayon po sa balita ay signal number 5 po. Kaya po mga hawiin, Panginoon, lusawin ito, ang bagyo nito, and the angel of destruction. O God, by the blood of Jesus, by the power of the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Lusawin ang mga bagyo, mga unos, upang po, Panginoon, Lord, walang mga piminsala sa mga anak, Panginoon, tapong sa karagatan ng Atlantiko, din sa ng hukay, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Fill everyone with the Holy Ghost. Fill everyone with the Holy Ghost fire. Bring healing and bring revival with deliverance. Hallelujah. Bring salvation. Hallelujah. Amen and amen and amen. And everybody shout, thank you, Jesus. Amen. Shall we clap our hands to the Lord? Amen. Hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Glory to God. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. You may be seated. Purihin ang Panginoon at ang panalangin natin sa Panginoon na tayo po ay ingatan ng Panginoon dahil po nakarang bagyo ay marami pong namatay na sa iba't ibang lugar. Ngayon mayroon pang magiging bagyo naman ang binabanta ng away. Kaya kinakailangan natin ang prayer po sa Panginoon. Purihin ang Panginoon, ang ating topic today is about gift. It is about gift. Ay tungkol po sa kaloob ng Panginoon. According po sa banal na kasulatan, it said, 1 Peter chapter 4 verse 10, as every man hath received the gift. Ang bawat mga tao ay tatanggap ng kaloob. And so, minister the same one to another. Kahit nga ay nagministeryong pareho sa bawat isa. As a good stewards of the manifold grace of God. Bilang mga mabuting katiwala sa maraming pagpapala o himala o grasya ng biyaya ng Diyos sa atin. So pansinin natin na tayo po ay mga steward lamang sa mga pagpapala po ng ating Panginoon.
Sa ibang translation po ng Tagalog, ang sabi dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakipakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ayon po sa mga nakasulatan, sa ibang mababang translation, gagamitin natin ang mga kaloob na ito sa kapakipakinabang o kapakinabangan ng ating Diyos na buhay. So, ang ating nais sa Panginoon na maluwalhati ang Panginoon sa kapakinabangan niya in His behalf sa kanyang kaluwalhatian. Kaya, ang bawat isa po sa atin ay may mga kaloob. Kaya, dapat nating susuriin, tutuklasin, alamin ang mga gift ng ating Diyos na ipinagkaloob sa atin. Ang bawat tao ay tatanggap ng gift, kaloob, upang magministeryo, mangasiwa. At pareho pong mangasiwa ko sa lahat bilang tayo ay mga good steward. Ang layunin po ng Panginoon, magiging good steward tayo niya. Amen ba? Halil po rin natin ang Panginoon. Tayo magiging good steward, ibig sabihin mabuting katiwala, hindi masamang katiwala. Sa maraming grasya, sa maraming pagpapala, sa maraming himala, sa maraming kagalingan, sa maraming biyaya ng Diyos. So, ang Diyos ay nagbibigay po ng iba't ibang paraan at kaloob sa bawat isa. Ayon po sa Griego, sa Greek word in the word Greek, gift in the Greek word is charisma. So kapag mayroon kang gift, mayroon kang charisma, ibig sabihin ay anong charisma? Meaning free favor. Mayroon kang libreng pabor. Kapag may charisma ka, may gift ka, may libre kang pabor, not only you have a benefits, may benepisyo ka. May benepisyo ka sa Diyos. At ayon dyan, it is a divine grace. So ang kaloob ng Diyos, it is a divine grace. No? Makalangit na biyaya ng ating Panginoon. For what purpose? To pardon your sin of sin and eternal salvation. So, ang kaloob ng Panginoon ito ay magpapatawad sa ating mga kasalanan at matanggap natin ang walang hanggang kaligtasan. So, ang kaloob ng Panginoon ito ay kailangan tanggapin ng sangkatauhan upang siya ay mapatawad, upang siya ay maligtas, upang tayo maligtas. Ang ibig sabihin, it is a marriage of Christ laid hold of by faith. Ito ay kaloob ng Diyos, pagpatawad ng Diyos kay Kristo Jesus na sa pamagitan ng pananampalataya. Ang kaloob niya, kabutihan ng Diyos sa atin kay Kristo Jesus, kagandang loob niya sa atin, ang biyaya niya na matatanggap sa pamagitan ng pananampalataya. So, ang gift na yun, it is grace and it is received by faith. Ating matatanggap ito sa pamagitan ng pananampalataya. Not only that, it is an extraordinary. If we will speak extraordinary, ito ay hindi po karaniwan. Kagila-gilalas, kamangha-mangha na kaloob ng Diyos sa atin para to have a deliverance, para po tayo mapapalaya. And then, it is a miraculous faculty. So, ay milagro pong opisina o kalagayan. So, ang mga kaloob ng Panginoon ay, ano yan? Milagro po ng Diyos sa atin.
Dapat tanggapin ng sangkatauhan ang kaloob. Kapag tinanggap mo ang kaloob, mayroon kang milagro sa buhay mo. Amen ba? God still performs signs and wonders and miracles if you will receive and enjoy your gift. Kailangan mo tanggapin ang kaloob na ito at gagamitin ang kaloob na ito. And then, it is the power of divine grace. Ito ay kapangyarihan na mag-alangit na grasya to operating on their soul by the Holy Ghost. Kaya ang kaloob ng Panginoon ito ay kumikilos, gumagawa sa mga kaluluwa sa pamagitan ng pananampalataya na matanggap mo yon kung mayroon kang Espiritu Santo. Hello? Ang mga himala ng Panginoon, ang mga kaloob ng Panginoon ay matatanggap mo yan dahil sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Hesus na ipinagkaloob niya sa atin ay ang kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag natanggap mo ang Espiritu Santo, mayroon kang gift. Hello? Kapag natanggap ang Holy Spirit, by faith na natanggap ang Holy Spirit, it is a divine power of God. It is the special, miraculous ability of God na dapat natin ay pakalasain, pakamithin na Lord, puspusin mo ako lagi ng iyong Espiritu Santo upang may kapakinabangan. At sabi tayo, may kapakinabangan ang buhay mo, ang buhay ko. If your life is not profitable, if your life will not be useful, walang kapakinabangan, walang magagawa, walang nagagawa, ay ano nangyari? Sabi niya, kapag ang puno ay wala ng silbi, pinuputol at ginagatong pahong sapul. So, ang mga kalamidad ay yan ang angel of death na dumadalaw sa sangkatauhan. Siya ay nag-harvest. Kung ang tao ay nag-harvest sa kanyang panin, ang angel of death nag-harvest rin. At maraming namamatay. So ang ating kaloob, kailangan natin ay gamitin bilang a good steward ng ating Panginoon. Tayo katiwala ng ating Panginoon sa maraming grasya niya. Maraming grasya niya. Ang grasya ng Panginoon ay maraming. Walang grasya ng Panginoon, wala tayo rito. Hello? Dahil sa grasya ng Panginoon, we are here. Kaya, ang buhay natin ay wala pong kasiyahan kung wala po ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 1, verse 7, 8, and 9, it said, all the rivers run into the sea. Ang lahat ng mga ilog ay pupunta doon sa dagat. Yet, the sea is not full. Lahat ng ilog ay pupunta sa dagat, subalit, ang dagat ay hindi po napupuno. And to the place from which the river come, neither did return again. Kung saan ang ilog na yon ay nanggaling at yon ay babalik. So, hindi na pupuno. All things are full of labor. Halimbawa lang na ang lahat ng ating ginagawa ay puno ng kahirapan, puno ng pagpapagal. Man cannot utter it. Hindi po mapaliwanag ang mga nagaganap sa buhay mo. Pero ang sabi dyan, the eyes is not satisfied with seeing. Pansinin natin, ang mata mo ay hindi po masisiyahan. Your eyes are not satisfied with seeing, nor the ears filled with hearing. Kahit ang iyong pakinig ay hindi rin po nasisiyahan. Ang mata mo ay hindi nasisiyahan.
Ang pakinig mo hindi nasisiyahan. Sa verse 9, ang sabi ng banal na kasulatan, the things that had been, ang mga bagay ng nangyayari, it is that which shall be. At ito ay mangyayari ulit, that which is done is that which shall be done. And there is no new things under the sun. Mangyayari at mangyayari ulit, at wala pong bago sa ilalim ng araw. Para bagang paulit-ulit ang nangyayari sa mundong ito. May namatay, may isinilang. May isinilang, may namatay. O may naghihirap, may mayaman. O, may gumaganda, may gumapangit. So, parang paulit-ulit na parang bulong, paulit-ulit po. Ano sabi dyan? Walang kasiyahan ang tao. So, ang kaloob ng Diyos ibinigay po sa atin, dapat tanggapin niya at ang mga bagay na pinakaloob ng Diyos, bilang tayo ay steward lamang. Huwag mo sabihin na iyo yun. Pansinin mo, tandaan mo na we are just only a steward of God. Tayo mga katiwala lang sa manifold grace of God, sa maraming biyaya ng ating Panginoon. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya wala tayong ipagmamayabang sa ating sarili. Akin ito, akin yan. Tayo katiwala lang mga kaibigan, kapatid. Sinabi po sa Ecclesiastes 3 verse 11, He hath made everything beautiful in His time. Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay pawang mabuti sa Kanyang kapanahunan. So, ang sabi ng Diyos, ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ang lahat ng mga bagay ginawa niya maganda sa Kanya panahon, in His time, sa Kanyang oras. Also, He hath set the world and their heart. Inilagay niya ang mundo sa Kanyang puso. Kaya, ingatan mo ang puso mo. Dahil diyan dinadaluyan ng buhay. Sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep your heart diligently, for out of it is the issue of life. So, ang sabi diyan, so that no man can find out the work that God had made it from the beginning to the end. Walang tao ay nakapansin sa gawa ng Diyos sa pasimula at sa katapusan. Parang hindi pinapansin ng tao ang gawa ng Diyos. Pero ang biyaya ng ating Panginoon is manifold grace of God. Siya po ay nagpapaulan sa lahat ng mga tao, mabuti man masama. Siya ay nagbigay ng liwanag sa mabuti at masama. So, ano ang nasa iyo? Magpasalamat ka sa Panginoon. Yan kaloob ng ating Panginoon. Yan ang ating pasalamat sa Panginoon. Yan ang ating pagpupuri sa Panginoon. Yan ang ating pagdiriwa, pagsamba sa Panginoon. That God is full of grace. Full. Manifold grace of God. Yan kaloob ng Diyos sa tao. So, ano ba ang kaloob ng Panginoon? Ang sabi po sa Romans chapter 11 verse 29, it says, pansinin mo salita ng Panginoon, for the gifts and calling of God are without repentance. Anong ibig sabihin yan? Ang kaloob ng Diyos, ang pagkatawag sa iyo ay wala pong repentance. Anong ibig sabihin ng wala pong repentance? Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nagbabago. God is still the same yesterday, today, and forever. Ang kaloob ng Panginoon ay hindi nagbabago. Nandiyan. Whether you like it or not, it is given to us. Tinawag kayo niya kay kaloob ng Panginoon.
Binigyan ka ng buhay, kaloob ng Panginoon. Binigyan ka ng lakas ng Panginoon, kaloob ng Panginoon. Binigyan ka ng asawa, kaloob ng Panginoon. Binigyan ka niya ng anak, kaloob ng Panginoon. Binigyan ka ng hininga, kaloob ng Panginoon. Kaya nasabi niya, wala, hindi mo pagskin. Kaya kaloob ng Panginoon, kaya nagbibigyan ang ating Panginoon. Ang dapat mo lamang gawin na maging katiwala ka sa mga kaloob ng Panginoon para po sa kanyang kalwalatian. Dahil yan po, ipagsusulit mo sa Panginoon once you did not use this gift in a good way. Yan po. For each and every one of us shall face and accountable to the Lord in Romans chapter 12. So, ang sabi po ng Panginoon ngayon, in Romans chapter 12 verse 18, 19, 20 to 21, ang sabi, dahil marami siyang kaloob sa atin, ngunit ang sabi ng Panginoon, if it be possible, as much as lie in you, live peaceably with all men. Dahil sa maraming kaloob po tayo, hindi po tayo ginawa ng Panginoon manggugulo, magmamayabang, magmamapuri, o magagalit ka, o maginanakit ka, o magkaroon ka ng sarili mong kapakanan. Pero ang sabi ng Panginoon, hanggat maaari, maging mapapayapa ka sa lahat ng mga tao. Hindi ka manggugulo, hindi ka mamayabang. Kung siya ay manggugulo, ikaw ay magpacify sa kanya na maging mapagpayapa po tayo. Amen. Orin natin ang Panginoon. Mapagpayapa po tayo. We are not a troublemaker, but we are a peacemaker. If you are a peacemaker, you will be called the children of God. Sabi sa verse 19, verily beloved, avenge not yourselves. Mga minamahal, huwag mong ipaghiganti ang iyong sarili sa iyong kapwa. But rather, give place unto wrath. Sa halip, bigyan mo daan ang puot ng Diyos. Whereas it is written, vengeance is mine, and I will repay, saith the Lord. Ang paghiganti sa Diyos, at siya ay magaganti sa kaniyang mga sinasabi. Kaya, kapag iyong iganti ang iyong sarili, hindi na magigaranti ang Diyos sa iyo. But kung hayaan ang Diyos ay gaganti, ang Diyos ay magbigay sa iyo ng kapayapaan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pero kapag ibinigay mo, ganti sa kapwa, you have no peace. Dahil ang kapayapaan sa Diyos ko. Di ba? Kaya ang tao nag-away-away, nagkakaratan because titila bagayin nilagay niya ang paghiganti sa kanyang mga kamay. Yan po ang kaguluhan sa mundo. Kaloob ng Panginoon na maging mapapayapa po tayo. Sa verse 20 yan, sabi diyan, therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt reap heap coals of fire on his head. Kung nagugutom at nauhaw, pakainin mo, painumin mo ang iyong kaaway. Kung ginawa mo yan, ay nagbuntong ka ng baga sa kanyang ulo. Hello? Kung may kaaway ka, pakainin mo. Kung may kaaway ka, painumin mo. At kapag ginawa mo yon, ginawa mo sa Diyos, at parang baga, naglagay ka ng baga sa kanyang ulo. Can you do it? Magawa mo ba yan? Magawa mo po yan kapag nandiyon ang kaloob ng Diyos sa iyo, gagamitin mo bilang mabuting katiwala. Huwag tayo magmayaban sa iyo yan. Yan kaloob ng Panginoon. Kaya sundin mo ang inuutos ng salita ng Panginoon na banal na kasulatan na tayo maging mapagpayapa. Ipagkaloob mo sa Diyos. Sa Diyos ang pagiganti at ikaw ay magpakain. Painumin mo siya, pakainin mo siya. Gaya sinasabi niya, be not overcome evil, but overcome evil with good. Huwag tayong padaig sa masama, kung daigin natin ang masama sa pamagitan ng mabuting mga gawa. Amen po rin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen?
Lord, anong isahin mo po niya sa linggo ito? Patalakayin mo ang tungkol po sa kaloob. So, ang kaloob na binigay ng Panginoon sa atin according sa 1 Corinthians 12, mayroon siyang 9 gifts na ipinagaloob ng Panginoon. Ang sabi diyan, for by one is given by the Spirit of word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, and to another the working of miracles, to another the prophecy, to another the discerning with spirit, to another different kinds of tongues, and to another the interpretations of tongues. Kaya mayroon pong tatlong division po ng mga kaloob ng Panginoon. Ang unang division ng Panginoon ay itong word of wisdom, word of knowledge. Word of wisdom, word of knowledge ay magkasama yun na nagtutulong. Kaya magkaroon ka ng word of wisdom, word of knowledge, praise God, at it includes magkaroon ka ng discerning spirit. Kapag mayroon kang kaloob na karunungan, kaalaman, ma-discern mo ang isang tao. Makikilala mo siya. Yun ang kaloob na na-divide po. Na kinakailangan maidevelop natin ang kaloob ng Diyos. Ano ang kaloob ng Diyos na ibinigay po sa iyo? Huwag natin ibaliwala ang kaloob ng Panginoon kasi kapag pinatila na, ay pagsusulit natin sa Panginoon niya. Ipagsusulit natin sa Panginoon kapag hindi natin igamit ang kaloob ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, you will be accountable to the Lord. Yun po. So, ang sabi diyan, ang word of wisdom, word of knowledge, at discerning spirit, yun magkasama sila na makilala mo. Another, ito ang faith, the gift of faith, the gift of healing, and the gift of working of miracles. Magkasama po yun. Ang kaloob ng pananampalataya, kaloob na magpapagaling, at kaloob na gumawa ng himala. So, ibig sabihin, ang pagpapagaling ng bagay, ang pananampalataya nandyan, ang paggawa ng himala nandyan po. So, ang conference namin doon sa Tagaytay, ang mga kaloob ng Panginoon ay hindi ko nag-ooperate, hindi ko kumikilos dahil hindi ko natin ginagamit. Ang bawat sa hindi lang mga pastor ang may kaloob lang. Ang bawat isa po sa atin may kaloob. Kinakailangan your gifts, you need to develop, you need to open, you need to use it. Gagamitin mo kaloob na binigay sa ng Panginoon para wala kang ipagsusulit sa Panginoon na wala kang ginagawa. May pagsusulit ka sa Panginoon. Na tila baga sabi mo, wala kang ginagawa. Mayroon kang gagawin sa harapan ng Panginoon dahil kapag wala kang ginagawa, ay pagsusulit mo sa Panginoon yan. Dahil sabi sa Romans chapter 14 verse 12, so that every one of us shall give account of himself to God. Ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Romans chapter 14 verse 12. So, ang pananampalataya, sinasabi mo, wala akong pananampalataya. Dahil hindi mo dinidibilo ang pananampalataya mo. Ay, wala akong kaloob na magpapagaling. Wala akong kaloob na maggawa ng himala. Once you receive the Holy Ghost and fire ng ating Panginoon, nandyan ang kaloob ng Panginoon. Kaya gagamitin ang kaloob ng Panginoon. You exercise the gift of God. Reporin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, sa uling kapanahunan, the prophecy is there.
mga kapatid. Nandiyan po po ng Panginoon. So, ang panguli, ito ang gift of prophecy, gift of diverse kinds of tongues, and gift of interpretation of tongues. Yung tatlo niya. Magkasama yan. Prophecy, diverse kinds of tongues, and interpretation of tongues. Magkasama yan. So, ang propesya ayon po sa, kahit man sa mga Jews, kahit man sa mga Amerikan, alam niyo po, ang Pilipino ay gagamitin ng Panginoon. Kaya sabi nila, kahit saan lugar, may Pilipino. Kahit saan lugar, may Pilipino. Kung nila baga, ang Diyos ay nasa langit. Ang Diyos ay sa lupa, kahit sa impyerno yun ang Diyos. At sabi nila, ang mga Pilipino sa langit, mayroon rin. Sa lupa mayroon rin. Sa impyerno mayroon rin Pilipino. Kahit sa lugar, may Pilipino. Hindi sabihin, tayo po ay gamitin ng ating Panginoon. Use your gifts to the Lord. Hallelujah, glorify God. Gagamitin mo, hindi sa kasamaan, kundi sa kalawalakian ng ating Panginoon. Hallelujah po rin natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya, ikaw, huwag mong sabihin mga ordinary ka lang. Once you receive the Holy Ghost, you have a gift. Huwag mo manatiling nakakalawangin lang ang iyong kaloob ng Panginoon. Ngayon lang ita. Ang ita kapag hindi mo ginagamit, kakalawangin lang. Di ba? Pero kapag lagi mong ginagamit, tatalas siya. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, we must develop the gift that God gives us. I-develop natin, gagamitin natin ang kaloob na pinagkaloob ng Diyos sa atin para sa kaniyang kalawalakian. Mayroon kang gift of prophecy, you need to prophesy. Mayroon gift of better kinds of tongue, you need to use it. Hallelujah. If you have gifts of interpretation of tongues, you need to use it. Ang mga tao ay may mga kaloob. Diverse kinds of tongues. May mga tao na binigyan ng kaloob na yun na kaya niyang magsasalita ng iba't ibang wika. Di ba? Ako, hirap na hirap ako sa iba't ibang wika. Sinisip ko, iba't ibang wika, dami siyang wika. Alos ang dami-dami hindi ko maintindihan ng mga wika niya. Yan ang kaloob ng Panginoon. Then, may kaloob ka ng interpretation tongues, kaloob ng Panginoon. May kaloob ka ng propesya. Hallelujah. Kaya tinatawag siyang propeta eh. May kaloob ka ng Panginoon. May paano kaloob ng Panginoon? May kaloob ka ng Panginoon na magpagaling. You need to use it. May kaloob ka ng Panginoon maghimala. Hallelujah. You need to use it sa kalawalati namin. In this last day, you need to be useful in the sight of God. Sa huling kapanahunan, kailangan ay pakinabang kayo sa Panginoon. Gagamitin mo ang kaloob na ito sa kanyang kalawalati. Puri natin ang Panginoon. Huwag mo sabihin na wala kang kaloob. Mayroon. Kailangan you need to exercise your gift. Amen? I-exercise natin ang gift. At sabi po sa 1 Corinthians 12 verse 13, for by one Spirit, we are all baptized in one body. Whether we be Jew or Gentile, whether we be bond or free, we have been all made to drink into one Spirit. Ansinin natin, we have not received the spirit of three spirit. Baka sabihin natin, God the Father, God the Son, the Holy Spirit, the three spirit. Hindi naman sinabi dyan. Ibig sabihin, God the Father is the Spirit. God the Son of God is the Spirit of God. The Holy Spirit is the Spirit of God. It is one Spirit. So walang tatlong espiritu, kundi isang espiritu ang tinanggap mo, ang tinanggap natin lahat, isang espiritu ng isang Diyos na gagawa ng himala. We are one in Christ. In the body of Christ, isa tayo lahat. Anong sakit ng isa at maramdaman mo, kinakailangan, hallelujah, mayroong kang panginabang, mayroong kang damdamin sa iyong kapwa, mayroong kang pagmalasakit sa iyong kapwa, dahil ang Diyos, hallelujah, nagbigay sa atin ng kaloob na isa lamang katawan, isang espiritu. We are one in the body of Christ, although we are many. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Isa tayo. Kaya huwag mo sirain ang iyong kapwa. Sinichis mo yung kapwa. Parang sinisira mo yung katawan.
Hello? Di ba? Once, kapag ikaw kinasal sa isang tao, you are one. Isa na kayo. Di ba sinabi ng Matthew chapter 19, verse 6? They are no more twin but one. What God had joined together naman put asunder. Kung ano mang pinag-aisa na kayo, huwag niyo kayo wala. Yan ang mga tao dito, nung may walay kayo kasi masama siya. Alam niyo po, ang diablo lang napapasama sa tao. Dapat kailangan niya maalis ang diablo sa kanya. Dahil ang diablo ang manggugulo. Kailangan mo ang Espiritu Santo ng Diyos upang mapabuti ang buhay mo. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya kailangan mo siyang tulungan sa Panginoon. Kapag mahal mo ang tao, you need to help them. To pray for them and pray for him that he or she will be free from the bondage of Satan. Kung siya ay napalaya yan. Kaya, sinabi sa 2 Corinthians 12, verse 28, 29, 30, 31, ang God had set some in the church, ang Diyos ay nagbigay sa church ng apostle, secondarily the prophets, and thirdly the teachers, and after that the miracles, and then the gifts of healing, and helps, the government, and diversities of tongues. Yun po mga kaloob ng Panginoon, may mga apostol tinawag ng Panginoon. Mayroon ba tayong apostol? Yung mga missionary pinadala, they are called apostle. Yun. May mga propeta ba tayo? Yung mga nagmensahe ng ating Panginoon na pangyayari. Yan sila the prophets of God. Yung mga teacher. Kapag ikaw ang tuturo sa Panginoon, gagraduate ka sa libutan ng teacher. Magpagaling sa Panginoon, teacher ka sa Panginoon, teacher ka sa Panginoon para pa maluwalhati ang ating Panginoon. Amen? Amen? At then, after that, the miracles. Ibig sabihin, may milagro talaga na dapat mo i-exercise the miracle of God. Hindi lang sa papanahonan ni Moses, hindi lang sa kapanan ng mga propeta, kundi hanggang ngayon. Dahil God is the same yesterday, today, and forever. Yes, sinasabi tayo, the gifts of God without repentance, ibig sabihin, ang Diyos ay natiling magpakailanman. Hindi nagbabago ang Diyos. Siya noon, siya ngayon, at magpakailanman. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. So, ang sabi dyan, mayroong pagkapagaling, praise God, ang sabi dyan, helps. Tutulong ka. Hindi ka manggugulo, kundi sa halip ka na manggugulo, ay tutulong ka. Sabi niya, I want to help. Amen. Sabi mo, tutulong ako. Purihin natin Panginoon. Tutulong ka! At ibang mga pang-goberno, pangasiwa, at iba't ibang mga wika, diversities of tongues. Ang sabi dyan, are all apostle? Hindi ba tayo ay mga apostols lahat? Are all prophet? Mga propeta ba tayo lahat? Hindi. At tayo ba lahat ay teachers? Are all teachers? Are all workers of miracle? Tayo ba lahat ay mga gumagawa ng himala? Ang sabi sa 30, have all the gifts of healing? Mayroon ba tayong mga kaloob ng pagpapagaling? Do all speak with tongues? O do all interpret? Tayo ba nagsalita ng wika o nagpapaliwanag? Sa verse 31, pansinin natin dito. But covet the earnestly the best gifts. Ating pakanasain, mainam ang pinakamainam na kaloob. And yet, show I unto you a more excellent way. Kaya upang maipakita sa inyo ang pinakamahusay na paraan. Pinakamahusay na paraan. Ibig sabihin, ang mga kaloob yan, nagdidepende sa iyo pong desire, sa iyong pagkaroon ng lithiin. Kaya na sinabi sa Proverbs, hallelujah, Psalms chapter 34, 37 verse 4, delight thyself unto the Lord, and He shall give thee the desire of heart. Ngayon, pakanasain mo anong kaloob na nasa iyo. Amen ba? Pakanasain mo. Ibig sabihin, kung mayroong kang kaloob sa pagtutulong, tutulong ka.
hindi mo panggugulo. Di ba? Kung may kaloob ka, hallelujah, sa pagpapagaling, you need to exercise the gift of healing. Kung may pakaloob ka ng may milagro sa buhay mo, you need to exercise it. Amen. So, kapag nandyan ang kaloob sa iyo, praise God, hindi lang si pastor na nalangin. Hello? Kapag ang kaloob na sa iyo, sabihin mo, pastor, ano bang kaloob ko? Exercise the gift. Amen. Kapag naramdaman na ang kaloob mo, ikaw nakaalam sa kaloob mo, you need to exercise the gift. And then, praise God, pray for each and every one. Hallelujah. I need your prayer and I need to pray for you. Kaya magdalaginan tayo. Praise God, kapag napuspos ka ng Espiritu Santo ng Panginoon, exercise the gift, praise God, sa tutulong sa Panginoon. Hallelujah. Pag-pray mo siya, praise God, na hallelujah, magagawa ang Panginoon sa buhay niya. Hindi ba po rin natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Gagawa ang Panginoon sa buhay niya. In 1 Corinthians chapter 13, verse 2 and 3. Pansinin natin dyan. No? And though I have the gift of prophecy, kung mayroon akong kaloob na pong propesya, and understand all the mystery, naunawaan ko lahat ang mga ministeryo, and all knowledge ang lahat ng kaalaman, and though I have of all faith, kung mayroon akong pananampalataya, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. May mga kaloob ka sa pagpapagaling, sa pagkarunungan at kaalaman, pagpropesya, kahit mapapalipat mo ang mga bundok, ngunit wala kang pag-ibig, ay wala kang saysay. Wala kang saysay. Sa verse 3, sabi diyan, and though I bestow all my goods to feed the poor, kahit kan ay ibinta ko ang lahat ng mga bagay, ang aking mga kagamitan para ipapakain ko sa mga mahirap, and though I give my body to be burned, kahit ang aking katawan ay masunog, manglulupay-pay, ngunit though I give my body to be burned, kahit ay masunog man, ang sabi niya ng iyong katawan sa paghihirap, nagiging martyr ka sa pagpapahirap. Ngunit ang sabi diyan, and have not charity, it profiteth me nothing. Ang iyong pagpapagal, ang iyong pagiging martyr, ang iyong mga kaloob na yun, kung wala kang pag-ibig, walang saysay. Hello? Tanungin mo yung sarili, may kaloob ka sa Panginoon. Kung wala kang pagmamahal, wala ang saysay. Kaya nga the three abiding is faith, hope, and charity. But the greatest of this is charity. Panampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ngayon po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang pinakadakila sa lahat ang pag-ibig. Dahil ang sinabi diyan, charity never fail. Ang pag-ibig ay hindi po nabibigo. But whether there be prophecy, kung mayroon kang propesya, there will be feel, ay ito'y mabibigo ang propesya. Whether there be tongues, may mga wika, and this shall cease, ito'y hinto rin. Whether there be knowledge, it shall be vanished away. Kahit ang kanyang kaalaman ay mawala. Naalala ko ang sanabi na pumunta si Manang Mila doon sa Pungkoy. Itong babaeng ito, parang degree holder, doktor siya, master. Pero ang kanyang ugali, ang sungit na sungit. Sabi na kami, sungit na sungit yan. Alam niyo po, doktor siya, doktor, lahat ng mga master din sa kanya. Ay, ano nangyari? Amnesia, wala, hindi. Wala na rin pagka-doktorate niya. Amnesia, wala na siya, hindi na nila kilala niya kanyang sarili. Kaya tinatama, sabi ng Panginoon, ang lahat ay mawawala! Hello? Ang lahat ay mawawala! Ngunit kapag wala kang pag-ibig, walang saysay. Yan sinasabi niya, kahit ano na sa iyo, doktor ka man,
ano ka mga abogado, ano ka mga kalagayan, mayabang ang bilyonaryo ka man, kung wala kang pag-ibig, mawawala yan. Kailangan mo pag-ibig mula sa Diyos. Yung puri natin ang ating Panginoon. Ang makakaloob, kaya ang pag-ibig kaloob ng Panginoon yan. So, ang gusto ko ng Panginoon, pakanasahin natin ang mabuting kaloob. Ayan nga sinabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, 39, and 40, for God is not the author of confusion, but of peace. Siya ay hindi may akda ng kaguluhan, kundi kapayapaan. In all churches of the saints, sa lahat ng mga banal. Wherefore, brethren, covet to prophesy and forbid not to speak with tongues. Hindi natin ipinagbabawal ang pagpropesiya. Kapag mayroon kang kaloob ng propesiya, magpropesiya ka para magbigay ka ng babala. Kaya nga, ang mga gobyerno, ang sabi nila kapag mayroon daw kalamidad, sila ay nagbabala na para wala nang isisisi sa gobyerno. Ang sabi niya, nung nag-COVID, kasalanan ng presidente. Nung nagkaroon ng baha, kasalanan ng presidente. Nagkaroon ng gira, kasalanan ng presidente. Lahat ay kasalanan. Parang sinasabi nga, naghirap ka, kasalanan ni pastor. Nagutom ka, kasalanan ni pastor. Ano ka? Nagkasalit ka. Pinapupin. Ano niyo po? Hindi kasalanan ng Diyos, hindi kasalanan ni Takulano. Kasalanan mo na hindi ka nakinig ng salita ng Panginoon kapag nagbibigay ng babala sa'yo. You need to hear the word of God upang tayo ay mapabuti. At ibaburin natin ang ating Panginoon. Kapag mayroong babala, maging alert po ka. Di ba? Amen? So, ang sabi dyan, hindi natin yung pinagabawal ang pagsalita ng wika. Sabi nila, pagsalita ng wika, si demonyo yan. Sila sa demonyo. Dahil ang pagsalita ng wika ay kaloob ng Panginoon yan. What is the purpose to speak in tongues? Dahil sabi na, ano pang ginabang niya? Hindi ko naman intindihan yan eh. Ano pang ginabang niya? Hindi mo natindihan niya. What is the use that you cannot understand what you speak? Bakit? Dahil speak in tongues, is not speaking to man, but speaking to God. For God gave it the Spirit, speaking in the mystery. Ang Diyos ay nagsasalita ng mga wika. Ang Diyos ay salita ng mga hiwaga. So, ang pagsasalita ng wika, for what purpose? Is to edify yourself. Prophesy is to edify the body of Christ. Puri natin ang ating Panginoon. Amen and amen. So, ibig sabihin, kapag nagsalita ka ng wika, when you pray, you speak in tongues, you are edifying yourself that God is working in you. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupus-pus ako, Panginoon, upang lumakas sa aking anampalataya. Tumibay ako, Panginoon, Lord. Hallelujah. Gamitin ko mga kaloob. Hindi ka nakaloob mo sa akin, Panginoon, upang magpalakas ang kapalitan natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. So kapag may other calling, ano kaloob siya ng Panginoon, hindi natin ginagabawal magsalita ng wika. It is to edify your faith. Amen. Amen. Kaya nga sinasabi sa verse 40, let all things be done decently and in order. Gagawin mo ang lahat ng mga bagay na sa wasto at kaayusan, hindi kaguluhan. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan ang gusto po ng ating Panginoon. So, at sabi dyan, in 1 Corinthians chapter 2, verse 14, pansinin natin ang sabi ng salita ng Panginoon. But the natural man receive not the things of the Spirit of God. Ang natural na tao ay hindi tatanggap ng mga bagay na sa Espiritu ng Diyos. Why? Bakit? For they are foolishness unto him. Ito ay naging kamangmangan sa kanila. Kami mga bakit? Neither can he know them, hindi na maintindihan nila because they are spiritually discerned. Sila ay natanto ng Espiritu. Ang Espiritu ng Panginoon natanto, ang Espiritu na nakakilala. Kaya meron discern Spirit ka. Ay, kaya nga,
Kapag ang tao na walang Espiritu ni Kristo, walang interes yan. Kapag ang tao na walang kaloob ng Panginoon, wala siyang gana. At hindi niya tinatanggap. So, kailangan mo ang Espiritu ng Diyos upang tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, the Spirit itself beareth witness that we are the children of God. In Romans chapter 8, verse 16. So, ang Espiritu na patutuo sa ating Espiritu ng tayo, anak ng Diyos. So, kapag ang tao na walang Espiritu ng Diyos, hindi na tinatanggap ang mga bagay ng spiritual na bagay sa Panginoon. Kaya kahit anong sabihin mo sa Kanya, they don't accept it, they don't want it, they don't want to hear it. Kaya understand mo yun. Kaya kinakailangan mo na unawain kung tanggapin niya, praise God, salamat sa Panginoon. Kung hindi niya tanggapin, salamat sa Panginoon. Dahil natanto mo na wala siyang Espiritu ng Panginoon. Para natin ang ating Panginoon. Amen? So, hindi ka magalit na hindi niya tanggapin. Dahil bakit hindi niya tanggap? Dahil wala siyang Espiritu ng Panginoon. The Spirit of God, it is the gift of God. Kaloob ng Panginoon niya. Kapag hindi niya tinanggap ang kaloob ng Panginoon, wala siyang kaloob. Dahil whosoever will yun eh. Ano ibig sabihin ng kaloob? Kasi wala siyang Espiritu ng Panginoon. Kasi hindi niya tinanggap eh. Ang kalagdasan ay pinakaloob na po yung libre yan eh. Hindi na. Parang halimbawa ngayon, sinasabi ko nga eh, si Mayor nagbibigay ng gift, birthday gift. Noong unang 1,000 ngayon, 2,000 na, at mayroon pang grocery. Pero, marami hindi pumunta doon. Marami hindi natanggap doon. Bakit? Ayaw na tanggapin nila eh. Bakit? Hindi ko na kailangan niya, marami akong pera eh. Hindi ko na kailangan dahil marami na ako ng grocery dito eh. Kaya sinasabi niya, ayaw ko na magsimba. Bakit? Magaling naman ako ah. May pera naman ako. Uy, kung magsakit ako, punta sa doktor. O sila dalagan, ako may sakit naman. O, kung kailangan ba, wala sa bahay, ako may bahay naman. Nandito na lang sa akin. Kaya, ay, nagpatili ko, hindi ko na kailangan sila. Parang, naintindihan ng tao na wala pong pagkakilala sa tila ba nasa kanya na lahat. Ngunit tandaan natin, ay mga kaloob ng Panginoon, huwag mo yung pagmamayabang yan. Kailangan mo ang Diyos, dahil ang Diyos ay pinagulaan ng lahat ng mga bagay. Kaloob ng Panginoon yan. Amen? Amen? Kaloob ng Panginoon yan. Kaya nga sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, pansinin natin ang kaloob ng Panginoon. For by grace are we saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. It is the gift of God. Sa Ephesians 4 verse 7, but every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So, ibig sabihin, ang Panginoon ng kaloob po sa atin. Ang sukat na kaloob ng Panginoon sa atin. So, pansinin, ang kaligtasan niya, kaloob ng Panginoon niya. Kapag kaloob ng Panginoon yan, hindi yun sa trabaho mo. Ang ibig sabihin, hindi sa trabaho mo. Ang ibig sabihin, hindi na ako kailangan magtrabaho. Hindi na ako gumawa dahil kaloob ng Panginoon. Diba naman magkaintindi mo yun? Alam niyo po, ang ibig sabihin, but when grace are received through faith, it is not the gift of God. It is not by works, it is the gift of God. Sabi ng malakasan, ang kaloob ng Panginoon ay kaligtasan. Hindi sa iyong sarili, kundi ito'y kaloob ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi mo sa iyong sariling kaloob, hindi sa iyong sariling unawa, hindi sa sariling iyong kabutihan. Kaya kung siya sabihin ng tao, na kayo, Brad, tanggapin mo ang Panginoon, kaya na kailangan ka manganak ulit. Para ligtas tayo. Ay, hindi mo na kailangan yan. Kasi, mabait naman ang tao. Nagpapipray na ako, may reliyon naman ako. Hindi naman ako lasing, hindi naman ako magnanak, hindi naman ako mamatay tao. Hindi naman ako pusakal, hindi naman ako rapist, hindi naman ako magnakaw, hindi naman ako tulisan. Kaya hindi mo na kailangan niya. Ano sabi ng Panginoon? Not your own self, hindi sa iyong sarili. Not by your own works, hindi sa inyong mga gawa. Kundi ay kaloob ng Panginoon. You need to receive the gift of God. If you not receive the gift of God, you have no salvation.
Purihin natin ang Panginoon. Kaya ang kaloob ay tanggapin. Kapag hindi mo tanggapin, wala kang kaligtasan. So, ang salita ng Panginoon, kailangan kayo pahanap muli sa tubig Espiritu para mahugasan ng iyong kasalanan upang matawad ng kasalanan. Dahil kung walang pagbubog ng dugo, ay walang kapatawad ng kasalanan. Then, alam niyo po, kung tayo ay dahil tayo mabait, hindi mo na kailangan na yun sa salita ng Panginoon. Hindi na sana ang Diyos ay magpakahirap. Hindi na sana ang Diyos na nagkawang-tao na para ibayukoy sa krus, ibuhos sa kanyang banal na dugo. Ang layunin niya dahil ang ating kabutihan, ang ating kawang-gawa, ang ating sarili ay basahan lang sa Panginoon. Ang Isaiah 59:64 verse 6, ang iyong kasalanan ay naging hadlang. Ang iyong kabutihan ay basahan lang sa Panginoon. Kaya gusto ko ng Panginoon, hallelujah, na tayo maging matapat sa Kanya, amen. Tanggapin mo ang kaloob ng Panginoon habang buhay ka pa. Kapag patay ka na, hindi mo na matanggap ang kaloob ng Panginoon. Kaya ba sabi niya, kaya kung pwede pastor ba? Kasi si pastor, ayan, kumanda rin baskas niya. Baka sa ay ang pinag-pray niya ay natutuluyan. Hindi din sa kaloob niya. Kung gusto mo mo, kaloob ng Panginoon. Kung gusto mo mo, kayo. Basta pag-pray mo kasi gusto mo pahinga. Gusto mo pahinga, siguro pinatip-pahinga talaga siya. Nagpahinga sa praise na ito, pahinga. Hindi ba? Kaya sa amin po, kakris doon, may takot sila na, ay, pastor, ayaw mo pray dyan dahil delikado ba? Pahinga ako. Kung gusto mo, pahinga ka. Hindi ba? Kaya gusto ko ng Panginoon. Kaya gusto ko ng Panginoon. Kaya gagamitin ang kaloob ng ating Panginoon ay sa measure of the gift of God. Ayan, purin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! So, in Ephesians chapter 4, verse 12 to 13, pansinin natin na sabi ng salita ng Panginoon. Ang mga kaloob ng Panginoon, ano sabi niya? For the perfecting of the saints, ang mga kaloob ng Panginoon upang pagpapasakdal sa mga banal, for the work of the ministry, sa kanyang ministeryo na magpatuloy, for the edifying of the body of Christ, sa ikakatibay sa katawan ni Kristo. Para ano? There we all come in the unity of faith. Para ay magkaisa sa pananampalataya unto the knowledge of the Son of God, upang maabot natin ang karunungan ng anak ng Diyos. Unto a perfect man, hanggang ay maging sakdal na tao, unto the measure, the stature of the fullness of Christ, hanggang sa sukatan ng anyo ng Panginoon. Nangahulugan, kapag hindi pa siya sakdal, kailangan mo siya tulungan. Siya'y masama. Sa halip na angatan mo, angat mo siya, alalayan mo siya, pinipit-pit mo, minamartilyo, apakan mo pa. Hindi ganun. Ang sabi ng Panginoon, hanggang tayo makarating sa pagkakaisa, hindi po pagkawatak-watak. Ibig sabihin, kung ang iyong asawa ay pasaway, makain mo siya na magkaisa kayo. Amen. Dahil kung hindi pa sa anyo ng Panginoon, nung sabi gusto kami nga, hindi may away dyan. Nakabit si, ang teacher namin, pinalagay dito ng anong bilog dyan? Sabi niya, please be patient with me because God hasn't finished with me yet. Ibig sabihin, pasensyahan mo siya muna dahil ang Diyos ay naghuhubog pa sa kanya. Alam niyo po, hinuhubog tayo ng Panginoon. Hinuhubog tayo ng Panginoon hanggang na mag-isakdal tayo. Hanggang sa maabot natin ang sukat ng kaalaman ng Panginoon. Hanggang maabot natin, hallelujah, ang sukat ng kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, antayin mo, hinuhubog lang ng Panginoon. God still molding you. Amen. Praise God. Hallelujah. Hinuhubog ka ng Panginoon. Hinuhubog ka namin. Magpahubog ka sa Panginoon. Yan kaloob ng Panginoon. Amen. Unawain mo siya. Mayroon kang kaunawaan sa ating Panginoon. Amen. Purin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Anong message dyan? Ibig sabihin, kailangan mo ang pasensya. Lahat ba sabi? Pasensya. Kapag wala kang pasensya, so pasensya.
mainitin ang ulo mo. Maiksi lang yung pasensya, maiksi lang ang ulo mo. Pahabahin mo ang ulo mo, pahabahin yung isip mo, para maunawaan mo, inipuri ng Panginoon, ang kaloob ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Amen! Amen! Hallelujah! Kaya, alam mo, naghiwalay sila. Bakit? Hindi niya pinahabakan yung kurtong eh. Maiksi lang eh. Habakin mo ang iyong pasensya. Dahil may pag-ibig ka sa Panginoon. Diba? Alam ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ayun nagpapayan. Ay, maghiwalay kayo. Pagkakas kasi. Masama tao yan. Isa naman. Sige yan. Amen. Pangiro yan eh. Sabi naman ng Panginoon, ang Panginoon, hindi ganun na sabi niya. Alam mo, God hates. Ang Diyos ay nagagalit sa mga lisyan at mga pulpul at ang mga taksil. Sa mabasa niya, Malakay chapter 2 verse 16. Galit ang Diyos sa mga taksil, mga pulpul na walang unawa, na walang masubali. Gusto niya agad na magkahiwa-hiwalay. Kaya gusto ko na natin, Panginoon, kung may kaloob ka ng Panginoon, mayroon ka pasensya. Eh, ba? Sabi mo, pasensya ka na muna. Please patient with me because God's still molding me. Mumuldahin ka ng Panginoon. May pasensya ka ba na? May pasensya ka ba? Amen? Palapanan ka ng Panginoon. May pasensya ka ba? Amen? Palapanan ng Panginoon. Amen? Yan po. So, for the last message natin, Panginoon, sa langaling ito, nandiyan ba kayo? Ano sabi? And 2 Peter chapter 1 verse 3 itong muli po na mensahe ng Panginoon. According ang His divine power, ayon sa Kanyang makapangyarihang banal, hath given unto us all things that pertaining unto life and godliness. Pansinin mo, ang Diyos pala ay nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Hello? Amen. Ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Hindi not part things, but all things. Ibig sabihin, God is giving us everything. Pertaining to life, tungkol sa buhay. Not only tungkol sa buhay, for nag-alis sa kabutihan, sa kabanalan, sa mga Diyos. Ibig sabihin, walang pagkukulang sa Diyos. Hello? Ibinigay ng Panginoon ang lahat na bagay para sa ating buhay sa kabanalan. For what purpose? Through the knowledge of Him that had called us to the glory and virtue. Upang sa kalaman sa Kanya, sa Kanyang kalawalatian, sa Kanyang kabutihan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ngayon po tayo lahat. Hallelujah. Praise God. Huwag mong sisihin ang Diyos na wala. Kulang pa ang buhay mo. Kulang pa na sa iyo. Alam niyo po, ibinigay na ng Panginoon lahat. Ibinigay ng Panginoon ang lahat. Nasa atin po ang pagkukulang. Ang Diyos ay nagbigay ng lahat. Wala pong pagkukulang sa Diyos. Ibinigay na lahat. Ang mga kaloob na kailangan natin tungkol sa buhay, ipinakaloob ng Panginoon. Hallelujah. Ano ang gagawin mo? You need to accept it. You need to receive it. Hallelujah. Tanggapin mo. Hallelujah. Hallelujah. Lapitan mo. God. Hallelujah. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Raise your hands, all you sinners. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan natin siya. Hallelujah. Unawain natin ang Diyos. Unawain mo siya. Pasensyahin mo siya. Mahalin mo siya. Hallelujah. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pakainin mo ang iyong kaaway. Painumin mo siya. Ipag-pray mo ang nag-uusig sa iyo. Ipag-pray mo anak nag-uusig sa iyo. Hallelujah. Kaloob ng Panginoon. Nag-aunawaan mo. Maunawaan niya ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Kailangan mo ang salita ng Panginoon. Ang lahat po ay mga bagay na pinakaloob ng Panginoon sa ating buhay, sa kabanalan, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, sa kabutihan. Hallelujah, dakilang Diyos. Mapagpalang Ama, hallelujah. Lumapit po tayo sa Kanya. Lumuhod tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to receive the gift. What kind of gifts do you want?
What kind of gifts do you want? Hallelujah. And you need to exercise the gift that you want. Amen. In-exercise mo. Hallelujah. Sabihin mo, Panginoon, gamitin ko ang kaloob nito sa iyong kalawalatian. Hallelujah. Anong kailangan mo sa Diyos? Ipinakaloob ng Diyos. You need to ask the Lord. Hallelujah. Ask the Lord, Lord. Hallelujah. I want this gift, Lord, to glorify your name sa iyong kabutihan, Lord. Gusto kong kaloob nito po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ipinakaloob mo sa lahat po, Panginoon. Ang lahat ng mga bagay po sa buhay po, Panginoon, Lord. Dakilang Diyos, patawarin mo kami na wala pong ang mga kaloob na ito na kinakalawang na, ang mga kaloob na ito nasasayang na, ang mga kaloob na ito na di wala, Panginoon, ang mga kaloob na ito hindi ginamit mo, Panginoon, o patawarin mo kami, Panginoon. Hayasak palapalayasak hayasak palapalayasak. Forgive us, O Lord, hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord, hallelujah. Hayasak palapalayasak hayasak sa iyong kalawalatian po, Panginoon. Sa iyong kalawalatian po, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ipinakaloob mo po, Panginoon, ang mga bagay, hallelujah, tungkol sa buhay, tungkol sa banalan, tungkol sa kaligtasan po, Panginoon. Wala kang pagkukulang. Kami po ay maraming mga pagkukulang sa iyo. Receive the gift of God. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the Holy Ghost. Hallelujah. Come on. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. Sige. Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Purihin mo ang Panginoon. In Jesus' name. 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 Purihin mo ang Panginoon. Sige. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the gift of God. Hallelujah. Work out your gift in the name of Jesus. Hallelujah. Receive the gift of God. Work out your gift to the Lord. Hallelujah. Sasabi mo sa Panginoon. Alamin mo ang kaloob. Hallelujah. Diyos sa iyo. Amen and amen. And amen and amen. Hallelujah. 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 Work out your gifts in the name of Jesus. Use the gift of God. Use the gift of God. Use the gift of God in the name of Jesus. Receive the gift of God. Receive the Holy Ghost and fire. Receive the gift of God. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. God is working for you. God is working for you. Hallelujah. 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 Use your gift to the Lord. Receive the gift of God in Jesus' name. In Jesus' name. Receive the gift of God. Hallelujah. Receive the gift of God in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Pray po, Panginoon. Ang nakaloob nila po, Panginoon, musician. Hindi lang ang musician po, Panginoon. Anong klase kaloob kaloob sa kanila po, Panginoon. Hallelujah. Kaya mag-pray po, Panginoon, Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive the gift of God. Receive the gift of God in Jesus' name. Receive the gift of God in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayabalaya sakiya, Lord. Hallelujah nito, Panginoon. Exercise niyang kaloob na sa iyo, Panginoon. Dahil hallelujah. Ikaw po, Panginoon, Lord, ang musiya sa amin po, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Itong bago baptize sa Panginoon. Ipagkaloob mo anong kaloob po sa kanya. In Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ganun din po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Lord, again, Panginoon. Bless, Panginoon, Lord. Receive the gift of God. Amen. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, Lord. Hallelujah. I bless the Lord, Panginoon. Receive the gift of God in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, hallelujah. Ano man po, Panginoon, mga sululanin, ano man po, pangailangan ng Stephen, Panginoon, Lord, so this. Bless her, Panginoon. Receive the gift of God. Receive the gift of God. In Jesus' name. In Jesus' name. And amen and amen. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen and amen. Hallelujah. 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 Amen and amen. Hallelujah. I pray po, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the gift of God. Receive the gift of God in the name of Jesus. Receive, hallelujah, the healing. Hallelujah, the miracle. Hallelujah, Jesus' name. Lord, yan mo, Panginoon, ang kaloob mo po, Panginoon. Kaya magtip po, Panginoon, Lord. I-work out niya po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Maging useful ang kaloob, Panginoon, sa iyo.
Hallelujah. Kay Sir Franz sa Panginoon, Lord. Ipagkaloob mo sa kanya po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Makaloob sa kanya, Panginoon, pa may pakinabang, Panginoon. Hallelujah. I pray po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ganito po, Panginoon, sa Brother Charlie, Panginoon. Salamat po. Pinagpanganay siya na anak po, Panginoon, Lord. At pumanong ang kanyang magulang, Panginoon. I-work out yan ang kaloob mula sa iyo, Panginoon. Maging useful siya. May pakinabang sa iyo. Hallelujah. Receive the name of God in Jesus' name. The Holy Ghost. Hallelujah po, God in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sige, purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Mga bata, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Itong mga bata ito po, Panginoon, maging masunurin ito. Sa iyo po, Panginoon, Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I pray for you by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Receive the gift of God. Hallelujah. By the power of the Holy Ghost. Receive the gift of God in Jesus' name. Hallelujah. Receive the gift of God in Jesus' name. Hallelujah. Kasi na Panginoon, Lord, sa Tutugo. Receive the gift of God. The power of God. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. And I will say, mga kapatid po, Panginoon, Lord. Pagkalam ni Espiritu Santo, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Kasi na Panginoon, Lucia, Panginoon, Sandario. Bless, Panginoon, here. In Jesus' name. Panginoon, receive the gift of God. Hallelujah. 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 Ganun rin po kayo sa lahat po, Panginoon, Jesus' name. Hallelujah. Kanya, Panginoon, kaibigan po, Panginoon, Jesus' name. Receive the gift of God. Hallelujah, Lord. Kasi na Panginoon, Lord, in the cross, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, receive the gift of God. Receive the gift of God. Panginoon, Lord. Napangakit po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, Lord. In the name of Jesus, receive the gift of God. In Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, I pray for Panginoon, Panginoon, Lord, hallelujah. Praise God, sa Holy Name. Hallelujah, Panginoon mo, Panginoon. Hallelujah, aming Panginoon. Tumagawin mo, Panginoon, tumawin mo, Panginoon. Kakanig din sa kalooban mo sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat. Hallelujah. Ang pagmamahal mo po, Panginoon. Ang iyong kabutihan. Ang kagalingan. Kausayan sa iyong nakuhaan mo, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa kalapalayan sa Panginoon. Purihin ka po, Panginoon. Purihin mo yung pangalan mo, Panginoon, Lord. Pinakausap mo sila. Pinakausap mo kami, Panginoon, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, oh God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. In Jesus' name. Okay, hallelujah. That is gift sa Panginoon. Nagbigay tayo ng ating hallelujah tithes and offering. We have heard sa Diyos sa pagbibigay. Dito po sa green, ay bigyan natin ang green promise. Dahil magbibigay tayo ng green promise. Pagkakot natin at ay pagkakalain ng Panginoon at tithes and offering those give. Hallelujah. But God will give us more to you. Give and it shall be given. God is your praise down. The mission that you give, God will give you as your mas more. Hallelujah. Let us give to the Lord. Hallelujah. Panginoon. And hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magbigay ng kasaya para sa